Isang mainit na pagbati, muli ang nais kong ipaabot sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito sa oras ng pag-aaral. Muli po ako si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama, at si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagpaliwanag ng mga salita ng Diyos. Kamusta po kayo, Pastor? Mabuti po, Pastor. Ako ay natutuwa na ang Diyos ay patuloy tayong ginagamit sa isang payak na paraan at nawa ang Banal na Espiritong muli ang gumamit sa atin upang ang ating leksyong pag-aaralan ay magiging pagpapala hindi lamang sa ating mga taga-subaybay kundi para sa atin na nangunguna sa programang ito. Amen. Patuloy nating pinag-aaralan ang mga sulat nitong si San Mateo na sa pagkakataong ito, ang ating magiging tema ay ang tungkol sa sermon sa bundok. Nais kong basahin ang susing talata mula sa gabay ng ating pag-aaral sa Mateo Kapitulo 7, 28 at 29. Ang sabi dito, "At nangyari na nang matapos na si Jesus, ang mga salitang ito ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral sapagkat sila'y kanyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba." So bago natin ito ipagpatuloy, Pastor, napakagandang humiling tayo ng tulong mula sa Banal na Espiritu. Pwede po ba kayong manalangin? Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit na pinagmumulan ng kaalaman at ng karunungan, sa oras na ito ng pag-aaral na kayo ang magiging sentro, nais naming hilingin na ang Banal na Espiritu ang magdala ng kaliwanagan sa aming mga puso at kaisipan. Lalong-lalo na sa aming mga taga-subaybay na nag-aaral ng kanilang leksyon at nagbabasa ng banal na kasulatan. Panginoon, gamitin ninyo ang pag-aaral na ito na maging pagpapala. Tugunan ninyo ang pangangailangan at mga katanungan ng aming mga taga-subaybay at pahintulutan ninyong marinig namin ang inyong tinig mula sa inyong salita na nagbibigay ng mga pangako, mga pagsansala at mga pagsaway upang ang aming mga buhay ay maangkop sa buhay ng aming Panginoong Hesus. Ingatan kami na huwag magkamali sa pagpapahayag ng inyong salita sa pangalan ni Hesus. Amen. Mayroong tatlong pangunahing ministeryo ang ating Panginoong Hesus nang siya'y narito sa lupa: ang pagpapagaling ng may sakit, ang pagtuturo, at ang pangangaral. Siya'y nangaral sa iba't ibang lugar, subalit ang sermon sa bundok ang tinuturing nating pinakamakapangyarihang sermon na kanyang pinangaral. Kaya't hindi lamang natin po ito dapat pakinggan ang sermong ito, kundi inaanyayahan tayong ito'y ating isakabuhayan. Kung pag-uusapan natin ang kasaysayan ng bayang Israel, ang di natin makakalimutan ay nang tinanggap nila ang kautusan sa bundok. At sa sermon sa bundok, ito ay tila pagpapaliwanag ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang kautusan. Pastor Ilioma, ano po ba ang pagkakatulad ng aklat ng Exodus mula sa kasaysayan ni Hesus na pinapahayag nitong si Apostol Mateo? Magandang katanungan, Pastor, at nais kong inyong pansinin na kagaya ng ating napag-aralan sa unang dalawang leksyong ating tinalakay, ang aklat ng Mateo ang parang una na sa pag-aayos ng bagong tipan ay inilagay doon. At sa ating pag-aaral na napansin natin ay ang aklat ng Mateo ay inaligay ang Sermon of the Mount sa pasimula ng ministeryo ni Jesus. Ating pinag-aralan noong nakaraang linggo na nagsimula ang kanyang ministeryo doon sa Galilea, doon sa mga tao na nangangailangan ng kaliwanagan at kaalaman sapagkat madilim ang kasalanan at nagbigay ito ng kapahamakan sa kanilang mga buhay. At ito ang inilagay ng Panginoon. Ang tanong ay, bakit o ano ang pagkakaugnay ng aklat ng Mateo doon sa aklat ng Exodus? Yun ang iyong katanungan. Lalong-lalo na kung ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang paglilingkod dito sa lupa ang ating papansinin. Unang-una, may mga ilang paghahambing na ginawa ang mga nag-aral ng banal na kasulatan. At ang unang-unang ating mapapansin ay ang bayang Israel ay nanggaling sa Ehipto, Pastor. Now, mapapansin din natin na nang pag-usigin ni Haring Herodes ang ating Panginoong Hesus sa tala ng Mateo, binili ng anghel si Jose na dalahin ang kanyang mag-ina doon sa Ehipto.
ito, medyo may kabaliktaran eh. Sila ay iniahon sa pagkaalipin doon sa Exodus. Samantalang ang Panginoong Hesus naman, dinala sa Ehipto para siya iligtas mula sa pag-uusig ni Herodes. Pero ang punto, pareho silang dumaan doon sa Ehipto. Meron yung Egyptian experience. Ikalawa na ating mapapansin dito ay ang ating Panginoong Hesus, pagkatapos na siya ay nasa tamang gulang na at nasa 30 taong gulang na, ay bininyagan ni Juan Bautista. Napag-aralan natin yon, yung naghanda ng daan para sa kanyang pagparito. At doon sa pagbibinyag na yon, sa lumang tipan, sa Exodus, ay inihahambing yung karanasan na nang sila'y tumawid sa ilog na mapula, sabi natin, Red Sea, ay kinukuha ni Pablo ito na parang ito yung pagtawid sa dagat na mapula na pagkabautismo rin ng mga taong yaon. So, yun ang ikalawang nais nating pansinin. Pagkatapos dun sa karanasan ni Moses, nang siya naroon sa ilang, ay 40 taon siya doon. Kasi ang buhay ni Moses ay 120 years old siya. Ang unang 40 taon sa Ehipto niya ginugol. Yung ikalawang 40 taon sa Midian o doon sa wilderness. At yung huli, yung paglalabas at pag-aahon papunta sa bundok ng Sinai. Yung ikalawa ay parang similar sila doon sa karanasan ng ating Panginoong Hesus na inihanda bago nagsimula ng ministeryo si Hesus. Inihanda niya ang kanyang sarili sa magitan ng pananalangin at pag-aayuno doon sa ilang na kaya nga siya'y tinukso ng kaaway at siya'y nagtagumpay. Kasi si Moses din, binigyan ng ganong karanasan. Kasi karamihan ng mga lalaki ng Diyos na ginamit, kung pag-aaralan natin, Pastor, sa lumang tipan at kahit sa bagong tipan, nagkakaroon sila ng wilderness experience. Yung sila ay naroon sa kahirapan, naroon yung sila ilalayo sa maraming mga tao upang kanilang pag-aralan kung ano ang pagkatawag sa kanila. At yung panghuli na mapapansin natin ay pagkatapos noon, ibinigay ng Diyos kay Moses yung 10 utos. So, ang una ay, yung Exodus kasi, napakaganda ng aklat ng Exodus eh. 4 kabanata yan, Pastor. Opo. Yung unang kabanata hanggang kapitulo 19, ito yung deliverance, yung paglalabas sa kanila. Mula kapitulo 20 hanggang 24, ito yung pagbibigay ng kautusan. At yung 25 hanggang 40, ito yung pagbibigay ng sanktuaryo o kung sila'y magkakamali at hindi nila masusunod yung kautusan, may iginawa ang Diyos na paraan para ibalik yung kanilang kaugnayan. Ihahambing natin ito doon sa pagbibigay ng Diyos din ng kanyang mga aral nung si Kristo'y naparito sa lupa. Yung Sermon on the Mount na ating tatalakayin ngayon. So yung Sermon on the Mount ay pagpapakita kung ano ang aral ni Kristo sa kaligtasan, ano ang kaugnayan ng kaligtasan sa kautusan, at kung ang tao'y nagkakamali at nahuhulog dun sa pagsalangsang, ano yung remedyo. So naroon yung mediatorial work ng Panginoon sa magitan ng mga pari at ng mga pagpatay sa lumang tipan. Ipinakita ito ni Jesus na siya rin yung daan para maging matuwid yung taong nagkakamali, bagamat tinanggap na at kilala na si Kristo, ay nagkakamali pa rin, Pastor. Ito yung napakagandang larawan na mapapansin natin sa paghahambing ng dalawang aklat. So, ngayon ko nakikita na napakahalaga pala na dapat nating siyasatin itong mga bagay na ito. Hindi lamang basta't mabasa natin ang aklat ng Mateo, kundi makita natin yung napakalaking ugnayan nitong sulat ni Apostol Mateo doon sa mga aklat din sa lumang tipan. Oo, kasi Pastor, kagaya nung indinuin natin doon sa una nating leksyon na ang kausap ni Mateo, unang-una, yung recipient ng kanyang aklat, ay mga mananampalatayang Kristiyano na Hudyo. Kaya nga, iniuugnay niya ito sa lumang tipan, pati yung mga karanasan na kanyang kinuha sa karanasan ng ating Panginoong Hesus, iniuugnay niya doon sa mga karanasan na nasa lumang tipan, kagaya nung 70 taon, yung pagbibigay ng kautusan, at yung mga pagbibigay ng mana, at kung ano-ano pang mga bagay na naging bahagi ng kanilang buhay. Kaya sa ganitong karanasan, makikita po natin na inilalarawan nitong si Mateo ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa ito rin po, yung tagpo na ginawa doon sa Ehipto nung panahon na ang mga Israelita ay ilabas mula sa Ehipto at dalhin doon sa tuktok ng bundok at tanggapin nila yung kautusan ng Diyos. Gusto kong idiin muli yon, Pastor, yung sinabi, kasi ito yung foundation
ng ating pag-aaral sa Sermon sa Bundok. Kasi maraming nagsasabi later na ang Sermon on the Mount at yung pagtuturo niya ng kautusan ay binago na yung kautosang ibinigay. Hindi eh. Wala pong binabago sa aral ni Jesus dito sa Mateo. Kundi mapapansin natin na idinidiin niya, una, maligtas, deliverance. Opo. Pagkatapos yung covenant, yung pagbibigay ng kautusan, at saka yung mediation. Ito yung nangyayari kahit ngayon, ito pa rin. Hindi ka pwedeng tumupad ng kautusan na hindi ka muna inililigtas ni Kristo. Kasi marami ang gustong maligtas at ang ginagawa nila, susunod ng mga kautusan, yung mga ipinagbabawal, ginagawa, pero walang relasyon sa Panginoon. Hindi yun ang punto ni Mateo. Ang punto niya na ating pag-aaralan dito ay ililigtas, makilala ang Panginoon, magkaroon ka ng katwiran. Yung keyword na ating babantayan, the righteousness of God. Kasi ito yung content ng Sermon on the Mount. Hindi ito sermon lamang ni Jesus, kundi kanyang ipinapahayag yung katwiran ng Diyos, yun ang daan para magkaroon tayo ng tamang ugnayan, maibalik tayo at maging matuwid, tsaka tayo susunod ng mga bagay na dapat nating gampanan. Napakagandang maunawa nito, Pastor Ilyoma. Dahil maraming mga Kristiyano, maaring medyo naging hiwalay ang kanilang pagkaunawa tungkol sa sermon sa bundok. Kaya tinitingnan natin dito na ano nga ba talaga ang pagkaunawa ng mga Kristiyano tungkol dito sa sermong ito. Ayan, marami pong nag-aaral, Pastor, at marami na ring aklat na naisulat tungkol sa Sermon on the Mount. Siguro ay hindi na natin mabibilang ang ilang mga aklat na ito ay sinulat, pero karamihan ay maaari nilang sabihin na ang Sermon on the Mount, ito yung essence, yung nilalaman ng pagiging Kristiyano. Yan. So maganda. Ito yung essence, yung ano ba ang buod ng pagiging Kristiyano. Ikalawa, ang tawag ng iba ay ito yung Magna Carta ng kaharian ng mga Kristiyano. Kasi may dalawang kaharian ng Diyos at mapag-aaralan natin sa mga susunod na pag-aaral, yung kaharian ng biyaya at yung kaharian ng kaluwalhatian. Kingdom of Grace and Kingdom of Glory. Now, dito sa Kingdom of Grace o yung kaharian ng biyaya, ay merong mga alituntunin, merong mga nakalistang mga bagay na makikita ng karakteristik noong mga citizens of the kingdom. So, kaya pag binasa natin ang Mateo 5, 6, 7, Pastor, ay dapat tinitingnan natin, ito pala yung mga likas at ugali noong mga tao na kaanib ng kaharian ng Diyos. At yung panghuli, ito yung manifesto ng kaharian. Pag sinabi mong manifesto, ito yung pinaniniwalaan at the same time, ito yung isinasakabuhayan. So dalawa yun eh. May listahan ng pinaniniwalaan at merong mga ginagawa. Dapat nag-uunay yun, nag-uugnay. Kung ano, ang mahirap kasi sa pagiging Kristiyano ay meron tayong magandang aral, pero sabi nga ni Mahatma Gandhi, sabi niya ay maganda ang aral ninyo, pero yung kasabuhayan ay may kasalungat. Hindi eh. Ang sinasabi ng Sermon on the Mount ay narito ang turo ng Panginoon, narito ang kabuhayan ng aking mga anak, nagtutugma, kaya handa sila na umuwi doon sa langit na bayan. Yan. Sa makatuwid, ang sermon ng Panginoong Hesus ay nagsasabi na ito ang mga pangunahing prinsipyo ng kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. At ang mga ito'y dapat po nating matutuhan. Bagamat tila imposible ito, Pastor, kaya ba nating magawa itong mga itinuturo ng ating Panginoong Hesus? Ayan, maganda yung tanong, Pastor. Pwede ba nating gawin ito sa ating sariling kakayanan? Siguro marahil kaya naman. Pero yung tunay na nais ng Diyos na matamo sa ating mga buhay ay unang-una magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Kanya, yung relationship. At yun yung relationship na nagdadala ng kaligtasan. At pag tayo'y naligtas na at kilala na natin siya, madali na ito sapagkat siya na yung gagawa sa ating mga buhay at ito'y Kanya nang ipapatupad at hindi na isang dalahin. It's no longer a burden, yung pagsunod sa Kanya. Kundi kagaya ng sabi mo, kagaya doon sa Beatitude. Ayan, bigyan natin ng halimbawa, Pastor. Yung Beatitude. Siguro tingnan natin yung ating banal na kasulatan, Pastor. Balik tayo sa Mateo 5. Magandang pagtuunan natin ng pansin yung walong Beatitude. Bagamat kay Lucas ay meron siyang 3 o 4, pero dito kay Mateo ay mga 8. Pag sinabing Beatitude, nagsasamila ito dun sa salitang
Blessed, Pinagpala. mapalad. Ayan, mapapalad. Pero ang salitang sa Grego ay makario. Hindi lang pinagpala kundi mga taong masasaya. Kasi yung salitang makario, blessed is happy ari. Kaya sa ibang mga version ay masaya yung mga taong ganito. Now, papansinin nyo, 8 po ito. Sa aming mga taga-subaybay, ang beatitude ni Jesus sa Mateo 5 ay 8. Mahahati ito sa 4. Ano yung 4? Paano tayo magiging mga anak ng Diyos? Yung una. At yung ikalawa, paano tayo lalago na maging kagaya ng Diyos? So, baybayin natin, Pastor. Sige, yung talatang 3 hanggang 6. Ito yung paano tayo magiging mga anak ng Diyos. Narito ang sinasabi ng mga talata. Mapapalad ang mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Talatang Gs. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y nalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Ayan, Pastor. Itong unang mga pangungusap ng ating Panginoong Hesus na kanyang, kung inyong mapapansin, Pastor, siya ay nakaupo nang siya magsalita dito. At ibinuka ang kanyang mga bibig. Ang sabi rito, sa amin, sa kolehiyo at sa mga universidad, meron kaming tinatawag na professorial chair. Gandang pakinggan yan. Merong isang, hindi pwedeng gamitin yon pagka pagka binigyan ka ng ganong title, ikaw yung kagalang-galang na source ng pinanggagalingan ng kaalaman. Makikinig yung ibang mga teacher, ito yung setting. Kaya nga, ang ating Panginoong, umupo siya, hindi siya tumayo dito Bagamat ang tawag natin dito ay sermon, pero ang ating Panginoong Hesus ay nakaupo siya dito at siya ay nagtuturo sa kanyang mga, unang-una, ang kanyang tinuturuan po dito ay mga alagad. Bagamat yung mga crowd, yung karamihan ay nakikinig sa kanya, hindi po directly address ito doon sa crowd. Kundi ang una niyang tinuturuan dito, yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga alagad. Kaya nga, ang unang-una, kagaya ng sinabi natin, Pastor, ay yung paano tayo magiging mga anak ng Diyos. Paano tayo magiging kabahagi ng kanyang sambayan. Unang-una ay yung pagiging mapagpakumbaba. Ang ibig sabihin, complete dependence sa Diyos. Ayan. Kasi pang nagpapakumbaba ka, nagpapasakop ka. Kasi ang hirap ng tao na, oo nga, nagpapakumbaba nga, pero mataas pa rin. Hindi siya, ito'y nagpapasakop. So pinakikita na unang-unang step sa pagiging kaanib sa kaharian ng Diyos ay yung pagpapakumbaba. Kagaya ng sinabi ko nung nakaraang leksyon na ito yung unang leksyon sa paaralan ni Kristo, ang magpakumbaba, pagpapasakop. Ikalawa ay yung pagsisisi. Pastor, wala namang sinabi niyang mapalad yung nagsisisi, kundi ang sabi doon, mapalad ang mga nahaha-peace. Blessed are they that mourn. Ano ba itong mourning na ito? Hindi ito yung mourning na may patay o merong trahedyang nangyari. Ang mourning dito ay yung sorrow for sin. Yung nararamdaman mo na nagkasala ka at hindi nasisihan ng Diyos kung ikaw ay nagkakamali. Hindi ako nagkakamali. Nasasaktan ng Diyos kapag ikaw at ako na mga anak niya ay nakagawa nito. So ito yung repentance. Napakagandang picture. At ikatlo ay ang sabi doon ay mapalad ang maamo. Ano itong maamo? Ito yung lubos na pagtitiwala at submission. Kita niyo yung pag maamo yung hayop, lalapit sa iyo. Tiwalang-tiwala, hindi ba? Kahit na yung manok na maamo, pag hinuli mo, ito yung pala'y kakatayin mo na. Kaya nga yung iba ay nagiging tame. Ang ibig sabihin, maamo na. At ang huli, ang sabi rito ay, yung talatang 6, mapalad ang nagugutom, nang-uuhaw. Hindi po physical ito. Hindi ito tumutukoy sa pagkain. Ng katwiran, sapagat sila'y bubusugin. Ito po yung ating pananabik na maging matuwid, na maging kagaya ni Jesus. So, dito yung unang bahagi, makita mo yung becoming a children of God, anak ng Diyos. Doon naman sa ikalawang bahagi,
mula talatang 7 hanggang 10 at 11, kasi yung 10 at 11, isa ang sinasabi noon, mapapansin natin ang unang-una ay paano tayo magiging katulad ng Panginoon. Kasi yun ang goal natin eh. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Ang pagiging kagaya ng Panginoong Diyos. Ito yung reproduction ng karakter ni Jesus. Unang-una, magpapakita ka ng awa sa iyong kapwa. Kaya 7. Okay? Mahabagin. Pagiging mahabagin. Ayan, dahil ang Diyos mahabagin. Tayo makasalanan, pero nang tayo'y makasalanan pa, minahal niya tayo. Dapat nakikita rin yun sa iba eh. So, likeness niya yun eh. Ikalawa, ang sabi doon ay, talatang 8, ang sabi doon, mapalad ang mga may malinis na puso. May malinis sa puso. Purity. Okay? Yung commitment sa katotohanan. Yung katotohanan, pure. Yan. Paano tayo nagiging pure? Pagka yung katotohanan, isinakabuhayan natin. Kasi ang tunay na katotohanan, pure. Okay? Kaya nga pag pumunta ka kay Pedro ay, the truth purifieth your soul. Sabi doon, yung katotohanan siyang lumilinis ng iyong kaluluwa. At ikatlo, Pastor, ay becoming peacemaker. Talatang 9. Ano yung peacemaker? Mapagpayapa. Yan. So, likas pala yun ng Panginoon. Kaya may punto akong nais dalahin sa ating mga taga-subaybay. Kung tayo'y nagiging dahilan, Pastor, ng kaguluhan, sa iglesia man, sa bahay, sa trabaho, at tayo yung nagiging dahilan, nag-aaway-aaway, hindi likas ng Panginoon yun, Pastor. Hindi mapagpayapa. Dapat nagdadala tayo ng kapayapaan dahil nang naparito si Jesus, ang dala niya ay kapayapaan sa ating puso at sa ating mga kasamahan. At yung panghuli ay bahagi ng pagiging likas. At nais kong idiin ito dahil sa huling bahagi ng ating leksyon sa seryeng ito ay mapapansin natin bakit kinakailangan si Kristo ay mamatay at mabayubay doon sa krus, sapagkat suffering is doing the righteousness of God. Napakaganda nun. Yung paghihirap ay paggawa noong katwiran ng Diyos. Nililinang tayo na maging kagaya niya kapag tayo ay dumaranas ng mga kahirapan, Pastor. Yeah. So, sa makatwid, dito palang binabanggit nyo, Pastor, na talagang madali siyang matutunan ngayon na yung una hanggang ika-4 na mapapalad ay tumutukoy sa kung papaano mo sa sisiyasatin yung sarili mo, ano yung dapat na mga hakbang na gawin mo, dahil hindi mo makakamit yung ikalawang bahagi naman. Pastor. Para makapamuhay ka ng katulad ng karakter ng ating Panginoong Hesus. Bagamat tila po imposible na ating magawa itong mataas na pamantayang ito, pero ito rin ho yung umaakay sa atin para tayo lumuhod sa ating Panginoong Hesus. At piliin nating angkinin ang kanyang katwiran bilang ating pag-asa para maligtas, sapagkat tayong lahat ay nagkulang sa pamantayan ng langit. Tama yun. Kaya tinawag natin ito na isang napakahalagang sermon na dapat nating isakabuhayan. Ngayon, atin hong binaybay itong mga sermong ito. Dito ho nakapaloob ang turo ng ating Panginoong Hesus. Tama yun. Kaya nga, bilang dito nakaparoob ang turo ng ating Panginoong Hesus, ano ho yung uri ng buhay na pinakikita ni Jesus sa sermong ito? Ayan, maganda po yun. May tatlong bagay. Kung ating nireview yung ating leksyon sa ating mga taga-subaybay na mga kaalib ng iglesia, ay unang-una, idinidiin ng Panginoong Hesus yung pagiging masaya dahil tayo'y ligtas. Dapat tayo maging masayahin. Ay pagka tayong mga Kristiyano ay sinasabi nating ligtas ka ba? Ang tanong ay, bakit ang mukha natin ay parang laging Biyernes Santo? Parang nakasimangot, walang ngiti. Pero ang isang Kristiyano, naalala ko yung isang ilustrasyon, Pastor, na aking nabasa yung contest ng pagguhit ng isang larawan. Ang ginuguhit nila ay peace, kapayapaan. At merong tatlong final entries na ibinigay, yung pinili ng mga orado. Unang-una ay yung larawan ng isang sementeryo. At doon sa isang kanyang street ng sementeryo, may naglalakad na isang lalaki at isang babae. Parang payapang-payapa, sementeryo nga eh. Yung isa naman ay yung larawan ng isang anak na pinasususo ng kanyang ina. Kapayapaan, di ba? Pero hindi yun ang mga nanalo eh.
ang nanalo, pastor, ay yung pugad ng isang ibon na nasa tuktok ng isang kawayan na hinahampas ng malakas na bagyo. You can see the wind, malakas yung hangin, at gumagalaw yung mga sanga, at siguro ay iniindayog yung pugad. At naroon yung inahin, naroon din yung kanyang mga inakay. Yun ang pinili ng mga judges na ipakita yung tunay na kapayapaan at kasiyahan. Bakit? Kasi ang tunay na kasiyahan, pastor, yung tunay na ligaya, ay nakikita hindi yung payapa, kundi sa panahon na tayo'y sinusubok ng mga karanasan. Can we still smile? Yeah. Yun ang nais ng Diyos na makita sa atin, pastor. Hindi kaya para lamang may pakita mong masaya ka, ngingiti Ngiti ka lang ngiti. ngiti ka lang ng ngiti. So kailangan yung kung ano yung nasa loob mo, yun ang makikita sa iyo. Ayun, tama yun, pastor. Kaya nga, meron tayong positive na paningin na hindi tayo nag-iisa. Yun ang kaibahan ng isang Kristiyano, pastor. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya masaya tayong maglalakad na kasama ng Panginoon. Kaya hindi lamang siguro yung ikaw ay maging masaya bilang isang Kristiyano. Nakikita ko rin dito yung ikay maging responsable Tama bilang yun, isang pastor. Kristiyano. Yan. So, ikalawang idiniin ng Sermon on the Mount ay yung responsibility. So, hindi lamang yung ang dahilan kung bakit tayo magiging masaya, mabuti man naman, kaya nung suffering, bakit ka magsasaya doon kung ikay pinag-uusig? Pero mapalad, happy are ye, persecute you, sabi doon. Pero ang susunod ay responsible na suffering. Yan. Sasuffer ka dahil consequence ng iyong kamalian. Pero ito ay for Christ's sake, yung sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, kaya ka magiging responsable ka na pananagutan mo yung iyong mga gawa. Na alam mo na mayroong nakikinig, mayroong tumitingin sa iyong mga buhay na mga tao na pwedeng matisod. Ayan, babantayan natin. Kasi mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang yung pamumuhay na gaya ni Kristo, kundi may mga taong nasa ating paligid, pinagmamasdan tayo. Tayo yung tinatawag na, doon sa awit ng mga bata ay, are you a Christian in shoes? Sa sapatos. Nang ibig sabihin ay, tayo ba yung naglalakad na nakikita na kagaya ng iba? Yeah. So kaya kapag ikaw ay masayahing Kristiyano, ikaw ay responsableng Kristiyano, hindi magiging mahirap para ikaw ay maging mapagmahal na Kristiyano. Yun yung huling bahagi ng Sermon on the Mount, pastor. Idiniin ni Kristo yung happiness, yung being responsible, at yung pagiging maibigin. At hindi lamang iibigin yung umiibig sa atin. Tayo ay iibig kasama, lalong-lalo na dun sa mga kaaway at yung pinag-uusig tayo, yung ayaw sa atin. Ay napakahirap naman na ikaw ay umibig doon sa alam mong hindi ka ibig-ibig. O kung sino yung kagalit mo, ay talagang natural na kung minsan, pagka alam mong kagalit ko ito, lalayuan mo kasi parang para sa iyo, hindi ko dapat ito ibigin. Ayan, yun yung natural, pastor. Pero yung Kristiyano, yung karakteristik ng mga anak ng Diyos, ayan, nauuwi sa langit na bayan, maging kagaya tayo niya, o tayo, minahal tayo ng Diyos. Kahit na tayo mga suwail, tayo ay naghimagsik sa Kanya sa magitan ng kasalanan, minahal pa rin niya tayo. At yun ang nais niya na mangyari sa ating pakikistungo sa ibang mga tao, pastor. Yeah, napakaganda itong ating talakayan na pinakikita po dito yung mga nais ng ating Panginoong Hesus na ating ipamuhay. Nais niya na makita sa atin na tayo ay mga Kristiyanong masayahin, tayo mga Kristiyanong responsable, at tayo yung mga Kristiyanong kayang ibigin, hindi lamang yung umiibig sa atin, kundi kahit ang mga taong hindi kaibig-ibig. Ayan, pastor. So, isa lamang pang napansin ko dito sa ating pag-aaral na ginamit ito bilang isang kautusan na kung saan naman tinitingnan ng mga paresyo at mga eskriba na ito ang siyang paraan ng kautusan, ang siyang paraan para ikaw ay maging matuwid. Ayan, So pastor. paano naman natin to kaya bibigyan ng pansin? Sa lumang tipan, pastor, sa relihiyon ng mga Hudyo, ay iba yung paraan ng kanilang kaligtasan. Bagamat ang turo ng Biblia, iisa ang paraan ng kaligtasan at yun ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero ang mga Hudyo, Jews, ay meron silang ibang pagkaunawa. Ang kanilang pagkaunawa, parang yung merit at point system. Na mag-a-add ka ng score para maka 100% ka. Parang ganon. Kaya yung kautusan, pag tinupad mo ito, ay, meron akong 10% ngayong na-deposit sa langit. Pagka ikaw ay nag-fasting,
ay, meron akong another 10%. At pag ako'y nalalangin palagi or nakikita ng karamihan, nag-aabuloy ako, ay merong additional na percentage. Ito yung paraan ng kanilang pagiging matuwid, righteous sa harapan ng Panginoon. Pero hindi ito yung itinuro ng Panginoong Hesus eh. Sapagkat pansinin niyo ang kanyang itinuro tungkol sa kautusan, Pastor. Ayan. Kasi Okay, sige po. ginagawa nila ang pagsunod sa kautusan para maligtas. Baliktad eh. Ang turo ni Kristo, ililigtas ka muna bago ka tumupad ng kautusan. Yan. So, yung legalist, ito yung paraan na nais mong maligtas sa magitan ng pagtupad sa kautusan. Pero yung righteousness by faith, ito yung paraan ng kaligtasan na mananampalataya ka, yung sakripisyo ni Kristo, siya yung magiging batayan para ariin ka ng Diyos na ganap at walang kasalanan. Now, Pastor. Yeah, nailagay kasi sa turo, kahit nung kami maliliit pa, naririnig namin yan, Tama na sinasabing, kung gusto mong maligtas, Ayan. tuparin mo yung mga utos. Oho, Ay, tama. kapag hindi ka pumunta na simbahan, hindi ka maliligtas. Hindi ganun, Pastor eh. Pupunta ka sa simbahan dahil ligtas ka. Oo. Mangingiling ka ng Sabado dahil ligtas ka. Hindi mo gagawin itong mga ito, magbibigay ka ng ikapo, mag-aabuloy ka, magiging maawain ka sa kapwa mo, dahil ito'y bunga ng isang ugnayang ligtas at buhay na nagiging kagaya na Kristo. Sa Mateo 5, Pastor, tingnan Opo. niyo ang sulat ng Panginoon, talatang 17 hanggang 19. Sinasabi po dito sa mga talata, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Pastor, ang kautusang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus ay yung kautusang ipinagkaloob niya sa lumang tipan. Yung 10 Ayan. utos. Yung 10 utos Okay. kasama doon. So papansinin natin, ang sabi niya, hindi ako naparito para sirain ito. Naparito ito para ganapin. Ano ang ibig sabihin ng ganapin? Isaiah 42. Ito yung hula tungkol sa gagawin ni Jesus sa kautusan kung siya'y pumarito sa balat ng lupa. 42:21. Kinalugulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Dakilain. Ano ang naging role ni Kristo? Dakilain ang kautusan at gawing marangal. Bakit? Ang kautusan nung panahong yon kinatatakutan. Nung dumating ang Kristo rito, isang pabigat. Bakit? Kagaya ng pangingili ng Sabat. Hindi ka na pwedeng maglakad, Pastor, mula sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog. 3 kilometro lang. Yan. Naalala ko nung ako'y nasa seminaryo ng Baptist Seminary, ay sabi nung professor ko ay, Nes, umuwi ka na. Lulubog na ang araw. Hindi ka na pwedeng magbiyahe ng pababa doon sa aming kolehiyo. Bakit? More than 3 kilometers yun. Magkakasala ka na. Binibiro niya ako kasi yung mga Hudyo, ganon ang kanilang pagkaintindi. Okay. Yung pabalik-balik mo mula sa yung paggising, lalakad ka, puntang kusina, puntang church, puntang... Pag naka-exceed ka, kaya sila, pag Sabado, ay talagang Takot na takot. takot na takot. Bibilangin, baka lumampas ng 3 kilometro yung nilakad, magiging makasalanan ka. Hindi ganon yan. Sabi ng Panginoon, hindi ganon. Gagawin nating marangal. Kaya nga pati yung pagkitil nung sila'y tumawid sa mga dawagan at sa mga triguhan. Natatandaan mo, Pastor? Nangitil dahil medyo nagutom yung mga alagad. Ang sabi nila, yan ay pagtatrabaho na, harvesting. Pabigat! Ang gusto ng Diyos, yung pagsunod sa kautusan, magiging masayang bagay. So bumalik tayo. Magiging masaya tayo, magiging responsable tayo, at magdadala ng espiritu ng pag-ibig sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Pero kung ito'y takot ang iyong motivation dahil, ay naku, hindi ako nagbigay ng tithe, ay baka wala na kaming pagpapalang tanggapin. Anong ginawa mo sa Diyos? Kaysa masama, sa mabuti, ibibigay niya ang ulan, ibibigay niya ang tubig, ibibigay niya ang araw. Pagpapalain ka niya. Pero tinitingnan ng Diyos yung puso natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. So kaya napansin natin na napakainam na maintindihan nating lahat itong tungkol sa turo ng kautusan na katulad na sinasabi ng Skriba at Pariseo, magiging matuwid ka lamang kapag susundin mo ang kautusan. Kaya nga tayo ay bigat na bigat sa pagsunod ng kautusan. Nang ay gayong pala, tinuturo dito sa sermon sa bundok,
na itong pagsunod sa kautusan ay dahil sa ikaw ay niligtas na. Amen. At ito yung pagtugon mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ayan. So, makikita pa ho natin, dahilan sa turong ito, inangat ng ating Panginoong Hesus ang orihinal na katotohanan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ibig sabihin ho, Pastor, pinalitan yun hong pagtuturo na ikay magiging matuwid sa pagsunod sa pamamagitan sa biyaya. Ayan, tama yun, Pastor. Chine-check, itinutuwid ng ating Panginoong Hesus. Bagamat ang turo ng Biblia at ng mga propeta ng kaligtasan na kay Kristo, yung Mesiyas na darating. Opo. Pero nagkaroon ng ibang turo na ito dapat mong sundin para maligtas ka. Hindi Sa Genesis Kapitulo 15, talatang 6, Pastor. Tingnan natin. Sa karanasan ng mga Hudyo o ng mga Israelitas. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Ayan, napakaganda. Doon sa ama ng pananampalatayang si Abraham, sumampalataya siya at ibinilang na katwiran. Kasi yung katwiran, yun yung resulta kung tayo merong ugnayan sa Panginoon. Hindi mo makukuha yung tamang katwiran sa pamamagitan ng iyong mga maling gawa. Oo. Sa Exodus 20, talatang 2. Bago ibigay ang utos, Pastor. Pansinin mo yung talatang yan kasi napakaganda na bago ibinigay ang kautusan na dapat nilang sundin, ano ang idiniin na unang maging relasyon ng tao sa Diyos? 20, talatang 2. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Marahil sabihin nila, historical yan text na yan Hindi, Pastor. Ang talatang ito sinasabi, bago mo sundin ang aking kautusan sa lumang tipan, sa mga Israelitas, iniligtas kita muna mula sa Ehipto. Yun ang procedure ng Diyos. Ako ang nagligtas, wala kang ginawa para iligtas ang iyong sarili o ilabas ang iyong sarili sa Ehipto, kundi niligtas ka bago ka bigyan ng kautusan o yung tipan na tayo ay magkakaroon ng magandang ugnayan. Yung tipan, yun yung description, yung kautusan ng description kung paano magkakaroon ng mabuting relasyon ang tao sa Diyos at ang tao sa kanyang kapwa-tao. So, hindi inisyatibo ng tao itong bagay na ito, yung kanyang pakikipagtipan sa Diyos, kundi ang Diyos muna ang siyang nangunang makipagtipan sa tao. Tama yun, Pastor. Ngayon, pinapakita natin dito sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Mateo, makikita niyo po na yung katuwiran nitong mga eskriba at mga Hudyo, kapag kaho yung pinagmasdan, kaya mo bang malagpasan yung kanilang katuwiran? Kaya nga, ano bang ibig sabihin ng Panginoong Hesus ng kanyang sinabi, dapat malagpasan nyo ang katuwiran ng mga eskribo at mga paresyo upang makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Tunghayan natin yung talatang yun, Pastor, sa Mateo 5, ang talata ay 20. Ang sabi dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran ng mga eskriba at mga paresyo sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Mabigat yung salita ng ating Panginoong Yesus dito, Pastor. Yung paraan ng kaligtasan na iniisip at tinuturo ng mga Pariseo na sumunod ka, gampanan mo itong mga ito para maligtas ka, hindi yung tama. Short yung hagdan na papunta sa langit. Hindi makakarating sa langit yung hagdan na yon. Ang tunay na hagdan o daan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi yung kautusan ang magdadala ng kaligtasan. Kaya kung tayo'y pa-recycle ang ating pagkaunawa, marami kasi yung mga tao at kung minsan tayong mga Adventista ay hinuhusgahan na sabi niya, ang kaligtasan ninyo nasa pagtupad sa kautusan Nung ako'y maliit, kagaya ng sabi mo, nakagisnang ko ninyo kasi naririnig ko, ikaw ay magsabado, mangilin, mag-tight, kung ano pa. Hindi po ganoon, mga kapatid Ang turo ng banal na para-cycle yun. Yun ang sinatawag Yung ganing mga aral na yun na gagampanan mo yung mga kautusan bago mo makilala si Jesus. Hindi Dapat makilala mo si Jesus, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, ibibihis niya ang kanyang katwiran sa iyo. Tsaka ka, bibigyan niya ng kapangyarihang sumunod sa kanyang mga kalooban. Yun ang dapat na makuha natin dito sa pag-aaral na ito.
na dapat muna nating maranasan na mabihisa ng biyaya ng Tama Diyos yun, Pastor. upang tayo magkaroon ng kapangyarihan na sumunod sa kautusan ng Panginoon. So, napakaganda ho nitong ating mga tinatalakay dito. At alam po ninyo, isa pa sa napansin ko dito, Pastor Ilyoma, itong pagkakahawig nitong sermon sa bundok na ito, doon naman sa sulat nitong si Mikas. Propeta Mikas sa Lumang Tipan, Pastor. Ito'y Lumang Tipan din. Opo. Kasi pinaghahambing natin, ano yung aral ng kaligtasan at yung tungkol sa kautusan, kung ito ba'y bago na. Kasi ang pinalalabas ng iba ay bago na, pinalitan na ng Sermon on the Mount, yung mga aral sa Lumang Tipan. Ito na ngayon ang summary ng mga aral na tunay na dapat gampanan ng mga Kristiyano. Yun ang dinidiin ng ibang mga nagtuturo. Pero hindi ganon ang role ng Sermon on the Mount. Sa Mikias, Kapitulo 6, Pastor, ang talata ay 6 hanggang 8. Ganito po ang pagkasabi sa mga talata. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroron baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang 1 taon ng gulang? Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libu-libong tupa o ang mga 10,000 ilog na langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ayan, napansin mo, Pastor, na si Propeta Mikias, binaybay niya yung ginagawa ng kanyang mga kababayan, yung mga tao sa Lumang Tipan para maligtas. Binibigay nga yung anak para sunugin eh. Iniaalay. Nag-aalay sila ng burnt offering, pumapatay ng mga tupa. Bagamat yun yung standard. Na-miss nila yung punto na yung mga pag-offer ng mga sakripisyo sa Lumang Tipan, Pastor, simbolo ng gagawing sakripisyo ni Kristo na siyang tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan. Hindi yon ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay darating kinakatawanan ng tupa, ng mga sakripisyo sa Lumang Tipan, at ang sabi niya, ibigin mo yung tama at ang kaawaan. So mercy and justice nang gagaling sa Diyos, hindi galing sa atin yon, Pastor. At yun ang magdadala ng kaligtasan. Yeah. Kaya nga, itong mga bagay na ito, atin nang naliliwanagan, yung turo tungkol sa kautusan, yung turo tungkol sa katwiran, at tungkol sa pag-ibig o sa biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, meron pa hong isa na siyang kahambing o kaugnay dito ho sa ating pinag-aaralan, ito hong radikal na pagtuturo naman ng ating Panginoong Hesus na isinulat nitong si San Mateo. Ano ho bang ibig sabihin noon na nasulat sa Matthew 5:48? Ayan, iuugnay ko doon sa tinatalakay natin kanina, Pastor. Kasi yung Hudyo may pamantayan. Gusto nila na, ito yung standard eh. Ito dapat 2 beses ka mag-fasting. 5 beses kang manalangin o 3 beses kagaya ng Muslim ay 5. Sa mga Hudyo ay 3, kagaya ni Daniel. At ito yung mga bawal at hindi mo dapat gawin. Ayan. So, doon nila tinitingnan. Pero ang naging standard, hindi yung listahan na ginawa ng mga Hudyo. Ang standard at ang batayan, Mateo 5:48, kaya ito'y tinatawag na radikal. Kasi ang diin ng ating Panginoong Hesus, ihambing mo ang iyong sarili sa katwiran ng Diyos, ang Diyos Ama. Pakibasa, Pastor. 5:48. Kayo'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Patay. Kung Hudyo ang nakarinig nito, parang hindi pala yung standard na may listahan na 39 things not to do on the Sabbath. Ayan. Na yung mga gagawin tuwing araw na Sabat. Oo, ano yung hindi pwede at hindi pwedeng gawin. Hindi ihahambing natin at ang modelo natin ang ating Diyos na nasa langit, Pastor. Diyos. Kasi kung sa Leviticus, bumalik tayong muli sa Lumang Tipan. Pastor, Leviticus 19:2. Inulit at ito'y binanggit din sa Lumang Tipan na pamantayan. Kasi maraming nagsasabing, iba yung paraan ng kaligtasan sa luma, iba yung paraan ng kaligtasan sa bago. Pastor, iisa ang Diyos at iisa ang tagapagligtas. Okay? Yung paraan ng kanyang pagliligtas, yung taong nagkasala, iisa rin ang resulta at kamatayan. Kaya dapat iisa rin ang paraan ng kaligtasan. Walang luma, walang bago. Iisa. 19:2, Pastor. Yan.
Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Ayan. So ang pamantayan naman dito ay kayo'y magpakabanal. Banal. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay Okay? banal. Banal. Hindi yung magpakabanal ka dahil yung high priest ay banal. Oo. O yung pastor natin ay banal. O yung alituntunin ng iglesia ay ganito. Hindi po mga kapatid. Ididiin namin sa pag-aaral na ito, ang pamantayan natin ay ang kabanalan ng Diyos. At dapat yun ang mag-reflect sa ating mga personal na mga buhay. Yan. Kaya Pastor, itong mga pinag-aaralan natin ngayon ay lubhang napakagaganda. Ang isa lamang na pumapasok sa aking isipan, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Itong pinapahayag na ito ng ating Panginoong Hesus doon sa bundok. Ayan, Pastor. Bagamat pag-aaralan natin yung chapter 13, kapitulo 13 ng Mateo, ay ngayon ay gamitin natin ito doon sa mga talinhagang binanggit ng ating Panginoong Hesus. Kapitulo 13, ang talata ay 44 hanggang 52. Yan. Ating basahin ang mga talatang ito. So, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanya'y kagalakay yumaw na ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas, at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili iyon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Datapwat tinapon ang masasama. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matuwid. At sila'y gagatong sa kala ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. At sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat iskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan, na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Dito sa mga talinhagang binanggit sa Kapitulo 13, Pastor, ay maliwanag ang dalawang bagay na dapat gawin ng isang tao o isang nais sumunod at mamuhay na kagaya ng Diyos. Unang-una ay meron yung paghihiwalay. Yung prinsipyo ng paghihiwalay, ano yung hihiwalay? Yung masama at saka yung mabuti. Yung luma at saka yung mga bago. Ayan. Pag tayo'y na kay Kristo na, bago na tayo. Kaya nga binibigyan na tayo ng bagong damit. Eh hindi eh. Ang ilan sa atin, yung lumang pamumuhay, yung damit na kinakatawanan, naroon pa rin. Nagsuot nga tayo ng bago, pero naroon yung lumang suot. Hindi ka nagpalit. Eh, hindi ito maganda. Ang prinsipyo, sinasabi ng ating Panginoon sa Sermon on the Mount ay, i-separate mo yung luma sa bago, i-separate mo yung mabuti at saka yung masama. At yung mabuti at saka yung bago, yun ang makita sa ating buhay. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Pastor, ay puspusin niya tayo para ating ma-distinguish kung ano yung masama, ano yung mabuti, ano yung luma at ano yung bago. So parang ito ay yung istorya ng pulubi. May isang pulubi, kumatok doon sa bahay. Pagkatok doon sa bahay, yung tao doon sa bahay, alam niyo kung minsan yung pulubi, doon sa probinsya, pagka pulubi, di ba, kakatok yan, manlilimos. Yan. Tapos, actually, hindi naman natin papapasukin eh. Minsan nga, bibigyan na lang natin ng barya o bigas, pero ito pinapasok niya. Nung pinapasok niya yung pulubing ito, pinaupo niya, pinakain niya ng masarap na pagkain, at kanya pang inutusan, ang sabi niya, pumunta ka sa CR, maligo ka, at narito ang damit, pagkaligo mo ay yung isuot. Ngayon ang tanong ko, Pastor, nung lumabas siya mula sa CR at sinuot na niya yung kanyang bagong kasuotan, siya ba'y pulubi o hindi na? Hindi na siya pulubi. Bago na siya. Kaya siya hindi na dapat tawaging pulubi. Pero ang malungkot, sa ating inihiwalay na mula roon sa luma, katulad rin ng pulubing ito, paglabas niya doon sa bahay, nagpasimula uli siyang manglimos, magpasimula uli siyang maging isang pulubi. Muling narumihan yung kanyang katawan. Ayun. So ang punto, Pastor, ay dapat ay i-apply natin yung prinsipyo na itinuturo ng banal na kasulatan na hiwalayan natin yung lumang pagkatao, yun ang terminolohiya ni Pablo,
at isakbat natin, isuot natin ang ating Panginoong Hesus. Yung katwiran niya para tayo makasunod dito sa mga pananalangin, yung fasting, yung paglilimos, yung pagtupad sa kanyang kautusan, yung pag-ibig sa ating mga kaaway na itinuro ng Panginoon, at yung paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. So itong mga pundasyon na dapat na maging pundasyon nating mga Kristiyano, sapagkat sa ganitong mga pundasyon, para kang nagtatayo ng iyong bahay doon sa batuhan. At itong pundasyon na tinuturo sa Bibliang ito, kung ang pagtatayo mo ay doon sa buhangin o doon sa batuhan man, pagka dumating ang bagyo sa buhay natin, makikilala doon kung saan pundasyon ka nakatayo. Tama yun, Pastor. Kaya mahalaga na dumating ang mga pagsubok at mga bagyo sa ating pananampalataya. Kasi parang kinatatakutan ng mga kapatid at ng mga nag-aaral sa Biblia na mahirap yan kung mangyayari yan. Pero nais nating eksepin dito sa aral dito, dun sa ikawalong beatitude, Pastor, mapapalad ang mga pinag-uusig. Mapapalad yung nagdarahop, mapapalad yung mga naghihirap sa pangalan ng Panginoon. Kung mararanasin natin yon, sinusubok ang ating buhay para makita kung ano tayo, kagaya ng sinabi mo, nakatayo ba tayo sa batong pundasyon o sa buhanginan, na pag dumating tong mga ito, ay yung iba, pag tumaras na ayoko na. Tapat na tapat ngang naglilingkod sa Panginoon ngayon, pero biglang nagkaroon ng trahedya, ano nangyari? Ayaw nang magsimba. Sinisisi na ang Diyos. Bumagsak ang anak sa board, nanalangin naman kami, nagbibigay naman kami ng aming mga responsibilidad sa iglesia. Bakit ganon? Bakit nagkaroon ng sakit ang aking may bahay? Kaibigan at mga kapatid, nais ko pong idiin, pinapahintulutan ng mangyari ito dahil sinusubok ng Diyos kung tayo'y matatag na nakasalig sa Kanya o iba ang pinasasaligan ng ating pagtitiwala. Kaya ang sermon sa bundok, marami tayong kapupulutang mga aral. Merong mga negatibo at meron din namang mga positibo. At ano itong mga negatibong ito at mga positibo na pwede nating masabi sa ating mga taga-subaybay? Ayan, Pastor, sa ating maikling pag-aaral, ay mabaybayin natin na may mga ipinagbawal ang Diyos na negative. Kasi doon sa negative, kung minsan, ay ito yung paraan na natututuloy ng iba. Mas gusto kasi nung iba yung lingwahe na negative. Kaya, don't worry, huwag kang mag-alala. O idinitinuro yun ng Panginoon. Tingnan mo ang mga ibon sa parang. Hindi sila nagtatanim, pero pinagpapala sila ng Panginoon. So, una, yung worrying. Ikalawa na ating mapapansin ay yung mga bagay na yung madali tayong mawala ng tiwala sa Diyos sa mga karanasang nangyayari sa ating mga buhay. Doon naman sa positive side, Pastor, ay mapapansin natin na ang sabi niya ay kayo ay ask. Maganda ito, ask, seek, and you shall find. Kayo ay humingi, kumatok, at kayo pagbibigyan. So, positive po ito. Yung iba naman ay magtayo, build. Positive ito, build on the rock. Huwag sa buhanginan. So, dito sa Sermon on the Mount, Pastor, may mga bagay na negative, meron din positibo. merong mga positive na binanggit ang Panginoon, pero tayo ang mag-a-apply nito sa ating buhay. Kaya kung tayo alalang-alala araw-araw sa kung anong kakainin natin, pwede bang dagdagan ang iyong buhay, sabi ng Panginoon, sa iyong pag-aalala? Hindi. Pero pag nagtiwala tayo, alam mo yung worry meron akong sermon dyan, Pastor alam ba ninyo na yung worry ay katulad lamang ng fog sa isang syudad? Kung pumunta ka sa Baguio, di ba, pag malamig ay ang kapal ng fog, yung hamog. Alam ba ninyo, pag ginather lahat yung fog na yun ay isang basong tubig lang pala. But it covers the whole city. Talaga? Yung moist noon, pag nilagay mo, isang basong tubig lang. Ay ganun ang worry natin. Parang ang laki-laki, pinalalaki natin dahil nagkukulang tayo ng tiwala sa Diyos na umiibig ng sapat. Kung ibinigay niya ang anak para sa atin, ay di tayo mamahalin niya, tutustusan niya tayo. At kung pahintulutan niya man tayong dumanas ng ganito, sa ikabubuti pa rin natin yun, sa ikatatatag ng ating pananampalataya. Kaya ang pagtitiwala sa Diyos, inaalis nito ang ating pag-alala. Inaalis nito yung mga problema na tila hindi natin kayang malagpasan.
Kaya nga, naalala ko palagi yung binabanggit ng aking kaibigan nung ako ay nasa kolehiyo pa, don't problem the problem, let the problem problemizing the problem. Kaya napakahalaga, mga ginigiliw, ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang sermon sa bundok ay tulad ng binanggit ni Pastor Ilyoma kanina, kinikilala natin bilang Magna Carta ng kaharian ng Kristiyano. O ito'y tinatawag niyo po kaninang manifesto ng hari. Ito ho'y walang deskripsyon. Napakadakila kung makukuha natin ang kaibahan sa sermon sa bundok. Ang sermon sa bundok ay nagsasabi kung paano tayo nailigtas. Hindi nagsasabi kung paano tayo naligtas. Ito'y nagpapahayag kung paano nararapat mamuhay ang isang naligtas. Tama yun, Pastor. So inaasahan sa atin ng Diyos kung paano natin ipamumuhay ang ating pagiging Kristiyano. Gusto ko pong naming iwan sa inyo yung aming tinalakay kanina na hindi natin dapat makalimutan. Tayo bilang Kristiyano, mamuhay bilang pagpapala sa atin hong kapaligiran, sa ating kapwa. At tayo bilang Kristiyano, mamuhay na responsable. At tayo bilang Kristiyano, mamuhay na nagmamahal. Ito po ang katangian ng mga mamamayan ng langit. Amen. So kaya sa pagkakataong ito, kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos, ibinigay sa atin ang napakagandang aral mula dito sa sermon sa bundok. Tayo po'y manalangin, Pastor. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat at pinakita niyo at pinaalala sa aming muli ang dapat na mga bagay na ipamuhay namin upang kami maging karapat-dapat na mamamayan ng langit na bayan. Nawa sana, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na aming natutuhan sa mga oras na ito, ito po ay lalong magpalapit sa amin sa inyo, lalo naming dagdagan ang aming pananampalataya sa inyo, at lalong ang inyong mga turo ay maging pundasyon ng aming pagiging Kristiyano, upang kung dumating man ang mga pagsubok o problema sa buhay namin, kayang-kaya naming malagpasan ito sapagkat alam naming may kasama kami ang aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng aming mga kasamang nag-aaral sa araling ito, lahat ng mga sumusubaybay, maging ang kanilang mga pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Maraming salamat mga ginigiliw naming mga kaibigan sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral sa mga oras na ito. Ako po si Pastor Cesabat, kasama ko po si Pastor Ilyoma, nagsasabing sumagana nawa ang buhay nyo. Hanggang sa susunod nating pag-aaral.